Buhay pa po ba tayo? Buhay pa. Okay, let's open our Bible in the book of Acts. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga gawa, chapter 21 at verse 1 hanggang verse 14. Verse 1 to verse 14. Now, again, sabi ko nga po kanina, binaliktad na po natin, hapon na po ang ating pag-aaral sa Acts at morning na po yung ating pag-aaral sa Genesis. Ang purpose po niyon ay para po makapag-focus tayo sa gospel sa umaga dahil meron po tayong mga bisita every morning. No? Mas marami tayong bagong kasama sa morning and we hope to pray na rinig din nilang ebanghelyo na may malinaw na pagpapahayag at ganun din po sa atin na mapaalalahanan lagi ng magandang balita. So, sa ating pagpapatuloy, may kwento po ako sa inyo. Huling araw po ng Pastor's Conference this year, that was February 5. Naalala ko, habang kumakain po ako ng lunch, ay kausap ko po yung mga ilang pastor na nakakasama natin sa Pabaza, kung familiar kayo sa Pabaza. Ang topic namin nung time na yon ay patungkol sa bawat local churches. Napag-usapan namin kung kumusta yung kalagayan ng mga local churches. At natanong nila sa akin kung paano daw tayo nagsimula. Paano nagsimula yung His Community? At paano ko nasabi na yung nangyaring iyon ay ang tawag talaga ng Panginoon. So tinanong nila sa akin, paano masasabi, Pas, na will yun ni Lord? Yung tanong nila sa akin. And sa kalaunang pag-uusap namin, ay napag-usapan din namin yung relationship, no, yung pag-aasawa. And natadong din nila sa akin kung paano ko nasabi na ang asawa ko ngayon ay siya na talaga ang aking pakakasalan. Sabi na, paano mo nasabi na siya talaga yung pakakasalan mo? Or in other terms, paano mo nasabi na siya yung the one? No? At naalala ko, yung sagot ko noon ay masasabi ko talagang hindi pa ganun kalinaw. Ang ibig ko pong sabihin, masasabi ko talaga na hindi ko pa siya naipaliwanag ng maayos kung paano ko nasabi na yun ang kalooban na Diyos. May pagtatanong din sa sarili, sa aking sarili, kung paano ko nga talaga nasabing yung ginagawa natin ngayon, yung napangasawa ko, ay kalooban talaga ng Diyos. Yun yung tanong. No? At paano ko nasasabing ginagawa ko ba talaga ang kalooban ng Diyos ngayon? Gayon din po ang tanong ko sa inyo ngayong hapon. Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? At paano mo masasabing kalooban yan ng Diyos? At paano mo malalaman na kung sa future na gagawin mo ay yun talaga ang kalooban ng Diyos? How can you say? No? Paano mo nasabi na yung ginagawa mo ngayon ay kalooban ng Diyos? Iyan po ang mga tanong na atin pong matututunan mula sa patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Diyos at ating tingnan mula sa salaysay ng pagpapatuloy na paglalakbay nila Apostol Pablo patungong Jerusalem. Now, tayo po'y magsitayo bilang pagbibigay pugay sa ating Diyos at sa pagbabasa ng kanyang salita in Acts chapter 21, verse 1 hanggang verse 14. Verse 1 hanggang verse 14. Atin pong basahin ang salita ng ating Diyos. Nang kami humiwalay sa kanila at naglakbay, tuloy-tuloy na tinungo namin ang Kos, at nang sumunod na araw ay ang Rodas, at buhat doon ay ang Patara. Nang aming matagpuan ang isang barko na daraan sa Phoenicia, sumakay kami at naglakbay. Natanaw namin ang Cyprus sa dakong kaliwa at naglakbay kami hanggang sa Syria at dumaong sa Tiro, sapagkat ibinaba roon ng barko ang mga karga nito. Hinanap namin doon ang mga alagad at tumigil kami roon ng 7 araw.
Sa pamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag siyang pumunta sa Jerusalem. At matapos na ang aming mga araw doon, umalis kami at nagpatuloy sa aming paglalakbay at silang lahat, kasama ang mga asawa at mga anak, ay niitad kami sa aming patutunguhan hanggang sa labas ng bayan. Pagkatapos naming lumuhod sa baybayin at nanalangin, kami ay nagpaalam sa isa't isa. Pagkatapos, lumulan na kami sa barko at sila umuwi na sa kanilang mga bahay. Nang aming matapos na ang paglalakbay buhat sa Tiro, dumiting kami sa Tolemaida at binati namin ang mga kapatid at kami naman natiling kasama nila ng isang araw. Kinabukasan, lumabas kami at dumating sa Caesarea at pumasok kami sa bahay ni Felipe na ibanghilista na isa sa 7 at nanatili kaming kasama niya. Siya ay may 4 na anak na dalaga na nagsasalita ng propesiya. Habang naroon kami ng ilang araw, isang propeta na ang pangalan ay Agabo ang dumating mula sa Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay. At sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito. At siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hentil. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga-roon ay nakiusap sa kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nagiiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang hindi siya mahimok, tumigil kami na nagsasabi, hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Ito po ang salita ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, siyang nagmamayari at tumubos at bumili sa amin. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at sa pakikinig at pangaral po ng iyong salita ay patuloy naming hinihiling ang banal na Espiritu na bigyang kami ng unawa at patuloy kaming baguhin na hindi kami mga tagapakinig bagkus mga tagapaggawa ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ituruan mo kami na malaman ang iyong kalooban at buong puso at buong pagpapakumbabang sundin ito. Para po sa kaluwalhatian mo, o aming Diyos, sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo magsiupo. Now, last week, atin pong inaral ang huling mensahe ni Pablo. Kung matatandaan niyo sa chapter 20, yun po ay ang huling mensahe ni Pablo sa mga matatanda or mga pastor sa Ephesus na kanya pong kinita sa Miletus. Nakita sila sa Miletus. At mula doon sa Miletus ay ngayon mababasa natin dito sa chapter 21 ang route or ruta na tinahak nila Pablo para makapunta sa Jerusalem. Again, kung matatandaan ninyo, ang layunin nila ay pumunta sa Jerusalem. Now, makikita natin iyon sa verse 1 hanggang verse 6. Now, kung mapapansin ninyo, dyan sa verse 1, hindi nagbigay ng mga impormasyon si Lucas sa mga nangyari sa mga nadaanan nila na mga lugar, gaya ng nabanggit dyan, 3 lugar, Kos, Rodas at Patara. At kung matatandaan niyo yung Rodas kanina sa morning service, nabanggit yan. No? Well, bagaman, hindi nagbigay ng impormasyon si Lucas sa mga nangyari doon sa lugar na daanan nila, malinaw pa rin na kada lugar ay gumugol sila ng tigi-isang araw sa paglalakbay. One day. Every one day, no, nandun sila sa nakapunta sa ibang lugar. Now, sa verse 2 and verse 3, sundan nyo na lang po. Dito natin makikita na inilarawan doon ang pagpunta nila mula sa Patara patungong Tiro. Okay, from Patara to Tiro. No? Ito po ay tumagal ng 3 araw ayon sa mga scholar. Hindi nabanggit dyan, pero 3 araw po ang kanilang tinakbo. Kung matatandaan ninyo yung mapa, kung natatandaan niyo yung Cyprus, maliit siya na island. Nandito yung Jerusalem, nandito yung Cyprus,
nandito naman yung bandang Macedonia and ano yung isa? Yung Greece, no? And mula dito, parang nandito yung Patara, papuntang Tiro, nandito naman yung Jerusalem banda, no? Kung ma-imagine nyo lang, no? So malapit na actually yung Tiro doon sa Jerusalem, and then 3 days yung kanilang nilakbay doon sa dagat. Ngayon, pagdating naman dito sa verse 4, kung makikita nyo po, dito ay may binigay na konting impormasyon si Lucas. Dito siya nagbigay ng information. And let me read verse 4. Nandun na sila sa Tiro. Verse 4, hinanap namin doon ng mga alagad at tumigil kami roon ng 7 araw. Sa pamamagitan ng Espiritu, and listen to this statement carefully, sa pamamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo, sino man nagsabi, mga alagad doon sa Tiro, na huwag siyang pumunta sa Jerusalem. Listen ha, sa pamamagitan ng Espiritu, yan sinabi dyan, ay, again, sinabi nila kay Pablo na huwag na siyang pumunta ng Jerusalem. Ngayon, kung matatandaan ninyo, sa huling mensahe ni Pablo sa mga matatanda sa Efeso sa chapter 20, may parte po doon sa chapter 20 na inihayag niya bakit nais niyang pumunta sa Jerusalem. Sinabi doon ni Pablo bakit gusto niyang pumunta ng Jerusalem. Makikita niyo yan sa verse 22 ng chapter 20. At actually, kahit po sa chapter 19, verse 21, sinabi doon ni Pablo bakit niya gustong pumunta sa Jerusalem. At malinaw na makikita natin doon na pupunta siya ng Jerusalem kasi yun po ang kalooban ng Espiritu para sa kanya. Ang Espiritu po ang nagsabi na pumunta ka, Pablo, doon sa Jerusalem. Let me read chapter 20, verse 22. Ano sabi dyan? Sabi dyan, at ngayon bilang bihag sa Espiritu, sabi ni Pablo, ay patungo ako sa Jerusalem. And in chapter 19, verse 21, sinabi din dyan, pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, ipinasya ni Pablo sa Espiritu na bla 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 bla, at sa huling banda, sabi niya ay makapunta, pumaroon sa Jerusalem. So again, kung makikita nyo, kalooban ng Espiritu na siya ay pumunta sa Jerusalem. Ngayon ang tanong, bakit dito sa chapter 21, sinabi dyan ni Lucas na sa pamagitan ng Espiritu, sinabi naman ng mga alagad kay Pablo, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Nakita niya? Ngayon ang tanong, sinasalungat ba ng Espiritu ang kanyang sarili? Diba? May contradiction ba? No? Ang malinaw na sagot, and alam natin ito na sagot, hindi. Hindi sinasalungat ng Espiritu ang kanyang sarili. Kung gayon, anong ibig sabihin dito sa verse 4? No? Sasagutin natin yan mamaya. Magpatuloy muna tayo. Verse 5 and 6. Sabi dyan sa verse 5 and 6, sila ay umalis na doon sa Tiro. At verse 7, tinan yung verse 7, sila ay dumating sa Tolemaida. Nanatili sila doon ng 1 araw. At pagkatapos noon sa verse 8, ay dumating sila sa Caesarea. Okay? Now, ang Caesarea po ay may humigit kumulang 100 kilometers na lang ang distansya papuntang Jerusalem. Sa panahon natin ngayon, ilang oras lang yan, nandun na tayo dahil may kotse or may bus. Pero sa panahon nila, maaaring umabot po ng 3 hanggang 5 araw ang paglalakbay nila papunta doon. So from Caesarea to Jerusalem, 3 to 5 days pa ang aabutin. Ngayon, sinabi dyan sa verse 8, sila ay namalagi sa tahanan ni Felipe. Now, natatandaan niyo po ba si Felipe? Kung natatandaan ninyo, at sabi din dyan actually ni Lucas, si Felipe ay isa sa mga 7 pinili. Sabi dyan, na isa sa 7. Hindi man yan binigyang impormasyon ni Lucas, pero alam natin yung 7 na tinutukoy dito ay yung mga
7 pinili ng iglesia sa Jerusalem upang mamahala sa mga tulong na ibinibigay sa mga byuda at mahihirap. Di ba? Chapter 6 verse 1 to 7, tandaan niyo 'yon? Kumbaga sila yung unang batch ng mga deacons, sila Felipe, no? Kung matatandaan ninyo, huli nating nabasa si Felipe sa chapter 8. Anong ginagawa ni Felipe sa chapter 8? Siya ay nasa Pampanga. Si Felipe ay nasa Samaria, no? At anong ginagawa ni Felipe doon? Naghahayag ng ebanghelyo, kaya nga tawag sa kanya Philip the Evangelist. At naging maayos ang kanyang ministeryo doon sa Samaria. Now, sa pagpapatuloy natin ngayon sa verse 9, tingnan niyo po dyan sa verse 9, dito natin makikita na siya ay meron daw anak. 4 na anak na babae. And binigyang linaw dyan ni Lucas na nagsasalita ng propesiya. Now, sabi doon sa Table Talk Magazine, September 2024 issue, ito ay pagpapahiwatig ng kabanalan ng kanyang buong pamilya. No? Ibig sabihin, mga mananampalataya po sila. So, mga tatay, gayahin natin si Felipe, no? Na ginabayan talaga ang kanyang pamilya, no? And makikita natin na even ang kanyang mga anak na dalaga, 4 ay nagsasalita ng propesiya. Pero meron pa akong dagdag na i-share po sa inyo sa preaching ni Dr. R.C. Sproul sa salaysay na ito. Sabi niya na ayon sa tradisyon ng sinaunang iglesia, ang ilan daw sa mga anak ni Felipe ay nabuhay hanggang sa kanilang katandaan. Marahil daw ay umabot pa sila ng edad 80 or 90 years old. Sa panahon natin, mahaba na yun, di ba? At sila ay naging mahalagang, pinagkukunan ng impormasyon para sa mga unang historians ng Kristyanismo. In other words, ilan sa mga anak ni Felipe ang naging source, reliable source ng information para po sa mga historians ng Kristyanismo nung time na nawala na po ang mga apostol. Okay? At dahil mayroon silang, yung mga anak ni Felipe ay mayroon direktang karanasan at kaalaman tungkol sa mga pangyayari noong panahon ng mga apostol, ang mga tao daw na tulad ni Papias ng Hierapolis, isa siya sa mga early Christian bishop, mga pinakaunang early Christian bishop, at si Eusebius. Ito, kung nakikinig kayo ng mga preaching nila R.C. Sproul, maririnig nyo to, si Eusebius ng Caesarea ay isa ding early Christian bishop at theologian. Sila po ay nakakalap ng mapagkakatiwalaang ulat at mga impormasyon tungkol sa mga nangyari sa unang iglesia. Again, dahil po doon sa mga anak ni Felipe. Iilan sila sa mga sources. Now, anong pinapakita nito sa atin? Pinapakita po nito na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi basta alamat na naipasa lamang sa paglipas ng panahon, no? Kundi ito po ay ipinasa sa pamagitan ng mga buhay na saksi na personal na nakakakilala sa mga apostol. So, sabi nga ni Dr. R.C. Sproul, nakikinabang tayo doon. Nakikinabang tayo doon araw-araw tuwing binabasa natin ang Biblia. Kaya sabi niya pa nga in the words of Dr. R.C. Sproul, hanggang ngayon may utang na loob tayo sa mga anak na babae ni Felipe. Sabi niya, no? Na pinagkalooban ng kaloob na propesiya at tumulong sa pag-iingat at pagpapasa ng katotohanan sa unang iglesia. No? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon, mga kapatid, dahil doon, no? Whatever information that we have na written in the history ay totoo po at mula sa mga tao na personal na nakakilala at nakakita sa mga apostol. Ngayon sa pagpapatuloy, nandito na tayo sa pinakasentro ng salaysay in verse 10. Tingnan niyo po sa verse 10. Now, ang nangyari dyan is mayroong propeta, no? Na nagngangalang Agabo. Tandaan niyo si Agabo?
Tandaan niyo po si Agabo? Hindi ito ang pinakaunang pagkakataon na nabasa natin si Agabo. Kung matatandaan ninyo, siya rin po ang nagbigay ng propesiya patungkol sa pagkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanlibutan. Mababasa natin yan sa chapter 11, verse 28. Doon natin unang nakilala si Agabo. No, sinabi niya na there will be a great famine sa buong mundo. Kaya nga po, di ba, nagpapadala po ng tulong yung mga hentil na churches doon sa Jerusalem Church. Kasi naghirap talaga ang mga Kristiyano sa Jerusalem at that time. At ito ang isa sa dahilan. At si Agabo ang nagsabi ng propesiyang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang propesiya naman ang kanyang ihahayag. And verse 11, nakikita niyo dyan, malinaw po na ang tinutukoy niya diyan sa verse 11 ay kung ano ang mangyayari kay Pablo pagdating niya sa Jerusalem. No, yan yung propesiya. No? At tunay po. 'Di ba? Anong sabi diyan? Yung sinturon, no, ng may-ari ay ganito mangyayari, gagapusin. 'Di ba? Sabi niya diyan sa verse 11, at siya'y ibibigay sa mga kamay ng mga hentil. And guess what? Nagkatotoo na po ito kung mababasa natin sa verse 27. Chapter 21, verse 27. Nagkatotoo na hanggang chapter 22, verse 29. Mababasa natin doon ang pagsasakatuparan ng propesiyang ito. Okay? Pero, mga kapatid, hindi ito ang unang pagkakataon na nalaman ito ni Pablo. Yan sinasabi ni Agabo dito, it was not the first time. Hindi ito yung unang pagkakataon na nalaman ni Pablo na siya ay haharap sa kapighatian pagpunta niya ng Jerusalem. At hindi lang si Pablo, alam din niya ng mga alagad na kasama niya. Yan, sila Lucas. Kasama niya na si Lucas this time eh. No? Alam ni Lucas yun. At mula pa lang sa chapter 19, chapter 20 at kanina sa verse 1 to 6, nakita natin na paulit-ulit na itong binabanggit. Kaya, pwede niyong may imagine, no, si Pablo. Sa isip siguro ni Pablo, alam ko na yan. Isip-isip siguro ni Pablo, alam ko na yan. Sinabi mo pa lang, alam ko na. Ano yan? Gagawin ko na. Parang ganon, no? Ngunit tingnan natin ang naging reaksyon ng mga mananampalatayang kasama nila na nakarinig noon. Verse 12, anong naging reaksyon nila? Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Now, ano pong makikita nyo dito? Dito nyo po makikita ang grabing concern ng mga kapatiran kay Pablo. Diba? They're really concerned. Ito ay normal, mga kapatid, at natural na reaction kung alam mong ang kasamahan ninyo ay daranas ng gantong bagay. At kung matatandaan ninyo kanina, di ba, meron po akong tanong sa inyo, ano nangyari sa verse 4? Di ba? Sinasalungat ba ng Espiritu ang kanyang sarili? Kasi nga, sabi sa verse 4, sa pamagitan ng Espiritu ay sinabihan nila si Pablo na huwag nang pumunta sa Jerusalem. No? Pero, kung mapapansin nyo naman dito sa verse 12, pareho ang reaksyon nila sa reaksyon ng mga kapatid doon sa verse 4. No? Sa makatuwid po, ganito po yon. Ang ibig sabihin ni Lucas sa verse 4 na sa pamagitan ng Espiritu ay hindi po sinabi ng Espiritu sa mga alagad na pigilan si Pablo. Hindi yon ang ibig sabihin ni Lucas doon. Okay? Sa halip po, gaya na nangyari dito sa Caesarea, na nalaman ng mga alagad mula sa Espiritu, sa pamagitan ni Agabo, ang propesiya patungkol sa mangyayari kay Pablo, ganun din po ang nangyari sa verse 4. Nalaman ng mga mananampalataya doon sa verse 4, sa pamagitan ng Espiritu, ang mangyayari kay Pablo sa Jerusalem. Kaya, pinigilan nila si Pablo. Nagets niyo po yon? Hindi lang kasi malinaw kung unang basa lang, no? Parang isipin mo, Espiritu Santo, sinabihan sila na pigilan si Pablo. Hindi po. Ang ibig sabihin ni Lucas doon, sa pamagitan ng Espiritu, nalaman ng mga alagad sa Tiro na kung ano ang mangyayari kay Pablo pag pumunta siya ng Jerusalem. Yun ang nalaman nila sa pamagitan ng Espiritu.
At nung nalaman nila yon, ano naging reaction nila? Pinigilan nila si Pablo, gaya ng nangyayari dito sa verse 12. No? So, sa makatuwid, hindi po iyon pagsasalungat. Hindi contradiction ang nangyari dito. Okay? Nawa ay naging malinaw yon. Ngayon ang tanong, mali ba ang kanilang naging reaksyon? Napigilan si Pablo. Di ba? Kalooban ng Espiritu na siya pumunta ng Jerusalem. And then ang mga alagad, pinipigilan si Pablo. Ang tanong, mali ba ang kanilang naging reaksyon? Well, depende sa kung anong anggulo natin yung titingnan. Kung sa usapin po ng pagmamalasakit nila kay Pablo, magandang pinakita nila. At nararapat lang. Ngunit, kung sa usapin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, maaari nating sabihin na hindi tama ang kanilang ginagawa. Kahit po ang reaksyon ni Pablo ay magiging malinaw ito. Ano naging reaksyon ni Pablo sa kanila? Verse 13. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? No? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Sabi niya ganun. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Now, hindi po ibig sabihin or hindi po pinapakita dito sa verse 13 na nagalit si Pablo. Hindi po yun ang pinapakita. Pero hindi po malinaw din. Hindi malinaw, pero maari natin itong tingnan sa dalawang pagpapaliwanag. Una, maaring ang sinabi dito na dinudurog ang aking puso, sabi ni Pablo, ay ang pagkalungkot niya dahil nakikita niya ang mga alagad na umiyak, na tila hindi naiintindihan na iyon ang kalooban ng Diyos at nasasaktan si Pablo doon. Possible na ganon. Nadudurog yung puso niya kasi parang isip-isip niya, hindi nyo naintindihan, nakalooban to ng Diyos. No? Bakit nyo ako pinipigilan? Parang ganon. Or maaari din naman na nadudurog ang puso ni Pablo dahil sa emosyon na alam niyang susundin niya ang kalooban ng Diyos, ngunit ang kanilang pag-iiyakan ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso na mahihiwalay na sila sa isa't isa. Pwedeng ganon. No? Pero ang malinaw na pinapakita dito sa verse 13 ay ang pagiging kumbinsido ni Pablo at hindi natitinag na katapatan sa kanyang Panginoon na gawin ang kalooban nito. Yun yung pinakamalinaw na makikita nyo dito. Whatever the cost is, sabi ni Pablo, sabi niya, to the point na sinabi niya, handa ako na hindi lamang gapusin, hindi lang makulong, but handa ako na mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ngayon, ano po ang nakikita natin dito? Nakikita nyo dito? Now, here we can see, mas mahalaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa buhay ni Pablo. Hindi malinaw. Mas mahalaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa buhay ni Pablo. Sa Bisaya pa, laliman ka? Laliman ka? Handa siyang mamatay para lang magawa ang kalooban ng Diyos? So, anong pinapakita nun? Mas mahalaga. Mas mahalaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa buhay niya. Mas mahalagang gawin niya ang layunin ng Diyos kaysa sa buhay niya. Parang ganito po yun. Mas mabuting pang mamatay na lang ako na ginagawang kalooban ng Diyos kaysa mabuhay na hindi ginagawang kalooban niya. Ulitin ko po. Sabi ni Pablo, mas mabuting mamatay na lang ako na ginagawang kalooban ng Diyos, ng aking Panginoon, ng aking tagapagligtas, kaysa mabuhay na hindi ginagawa ang kalooban niya. Naririnig niyo po yun? Alam niyo po bakit ganun siya? Alam niyo po bakit ganun si Pablo? Isang malinaw na sagot, kasi ligtas siya.
Because He is a saved man. Ligtas siya. Kasi alam niya kung sino ang nagligtas sa kanya. Alam niya ang halaga ng Panginoong nagligtas sa kanya na ngayon ay nagmamay-ari na sa kanya. Alam niya ano ang halaga ng Panginoon niya. At anong halaga na yon? Hindi maikukumpara sa buhay niya. Habang inaanda ko to, ang naalala ko talaga yung parable of the, parable yon? Yung ginamit ko din noong nakaraan, yung nahanap niya sa isang bukid yung isang treasure, at dahil doon, binenta niya lahat ng meron siya. Para lang mabili yon. Lahat ng meron siya. Yun yung lagi kong naalala. And I think, ang isa sa halimbawa, na malino na halimbawa na ni si Pablo. Di ba? Hindi may kukumpara sa buhay niya ang kanyang Panginoon. Kaya handa siyang ibenta yung lahat ng meron siya, mawala yung meron siya, para lang ang makamtan niya ay ang kanyang Panginoon. Kaya gano'n na lamang kabuo ang kanyang loob na ibigay ito. Kasi naiintindihan niya yung worth Naiintindihan niya yung kahalagahan Alam niyo po sa atin, sa buhay natin, it's a matter of paano mo binibigyan ng halagang isang bagay. Let me give you an example. Ako sa akin, personal. Pag isang tao may ginagawang bagay na hindi maganda na magdudulot ng masama sa kanya, alam niyo po, normal reaction natin, wala tayong pakialam. Di ba? Kahit mag-drugs ka dyan or mag-ano ka dyan, wala kang pakialam sa'yo. Gawin mo gusto mo. Bakit? Hindi kasi siya mahalaga sa atin another person, tao pa rin. Anak mo or pag ginagawa yun, di ba? Sasaktan ka. Gagawin mong lahat, hindi niya lang magawa. Bakit? Mahalaga siya sa'yo So it's a matter of worth. And dito, nakita natin si Pablo, nakita niya yung halaga. Nakita niya yung halaga ng buhay niya at nakita niya yung halaga ng kanyang Panginoon. Alam niyang hindi masasayang ang pagbigay ng kanyang buhay. At alam niyang hindi na siya ang nagmamay-ari sa buhay niya. Ito yung isa sa mga napakahalagang bagay. He knows. Hindi na akong may-ari ng buhay ko. Kaya nga sinulat niya sa 2 Corinthians 5:15 Ang bawat nabubuhay ay mabuhay sa Kanya. Para sa Kanya na namatay. At nabuhay muli para sila ay magkaroon ng buhay. At ang buhay na ipinapamuhay nila, hindi na para sa kanila. Kaya nasulat yun ni Pablo. Kasi alam niya yung halaga ng buhay ng mga taong naligtas. Alam niyang hindi na siya nagmamay-ari at wala siyang karapatan dito. Hindi na ang halaga ng kanyang buhay ang kanyang tinitingnan. Alam niya Alam niya na kung ano talaga ang may halaga. At anong may halaga sa kanya? Iyon ay ang kanyang Panginoon at sundin ang kalooban ng kanyang Panginoon. Yun yung mahalaga. Kaya tinan niyo yung words niya dito sa verse 13. Handa ako hindi lang gapusin. Handa rin ako mamatay. Bakit handa ka mamatay? Sabi niya Dan, kundi mamatay rin dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. In other words, dahil yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Alam niyo ano itong nilalarawan ko? Yung kanina yung mga sinabi ko. Alam niyo po kung ano nilalarawan ko mga kapatid? Listen, anong nilalarawan ko? Isang normal na Kristiyano. Ang ganda nung sinabi ni Brother Gab kanina. Ito yung normal na buhay ng isang Kristiyano. Ganda, no? Psalm 119, verse 1 and 2. Patuloy niyo sa 4 hanggang ilang verse yun? 76 verses. Patuloy niyo. 176. Patuloy natin basahin yan. Ganda.
Listen, it's a normal Christian. Hindi ito patungkol sa mas mature na Kristiyano. Hindi ito patungkol sa mas matagal ng Kristiyano. Hindi ito patungkol sa pastor. No. Ang tinitingnan natin ngayon ay isang normal na Kristiyano. Ang isang normal na Kristiyano ay taong naunawaan na ang halaga ng kanyang buhay dito sa mundo ay ang mamuhay ayon sa kalooban ng kanyang Panginoon na tagapagligtas. That's a normal Christian. Naintindihan niya na hindi na ang kanyang sariling kagustuhan ang masusunod. Naintindihan niya na hindi na ang mga pagnanasa niya ang masusunod. Naintindihan niya na hindi na ang paggawa ng kasalanan kung saan siya niligtas na ng kanyang Panginoon ang ipapamuhay niya. Naintindihan niya ang mga bagay na yun. Isang normal na Kristiyano. Hindi ko po ibig sabihin na hindi na mahihirapan ang isang normal na Kristiyano sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Actually, meron pong struggle. Minsan mahirap. Sabi ko nga kanina, labanan talaga ito. Ngunit nawa, sa huling banda ng pakikipaglaban natin sa laman, pakinggan niyo po ito, sa huling banda ng pakikipaglaban natin sa laman, sa huling banda ng pakikipaglaban natin sa ating mga sarili, kung gagawin ba natin ang kasalanan o ang kalooban ng Diyos, nawa, ang ating maging mga salita at gawa ay katulad ng mga salita ng mga kapatid na nakipagbuno din sa kanilang sariling gusto at kalooban ng Diyos. Saan yun? Verse 14. At anong sabi nila? Hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. May that be our last words, mga kapatid. May that be our last action in every struggle against sin and self. Let it be that our last words and actions will be, let the will of the Lord be done. Ito po ang mensahe sa atin sa hapong ito. Ang kalooban ng Panginoon ang sinusunod ng bawat normal na Kristiyano. Again, ito pong mensahe, ang kalooban ng Panginoon ang sinusunod ng bawat normal na Kristiyano. Now, bago po ako magpapatuloy, I wanted to say sorry. Gusto ko pong ibigay, paano ba yung pagpatagalog? Gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi natin masasagot yung mga tanong ko kanina. Naalala niyo yung tanong ko kanina? Ang mga tanong po kanina, ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Paano mo masasabing kalooban niya ng Diyos? At paano mo malalaman kung anong kalooban ng Diyos? Again, I cannot answer that this time. Bibigyan natin yan ng time next Sunday. Okay? Magkakaroon muna tayo ng topical next Sunday. Kasi habang ginagawa ko po ang sermon na ito, nakita ko po ang kahalagahan na bigyan muna ng pansin ang mga susunod ko pong sasabihin. At ang oras natin ay hindi magiging sapat. No? Kaya minarapat ko na lang na gumawa po ng part 2. Kaya sasagutan po natin yan again next Sunday. Pero ngayon po na natutunan natin sa salita ng Diyos ang katotohanan na ang kalooban ng Panginoon ang sinusunod ng bawat normal na Kristiyano, nakita ko po ang kahalagahan na sagutin muna natin ang tanong na bakit. No? Have you ever wondered, bakit ba? No, bakit ba sinusunod ng isang normal na Kristiyano ang kalooban ng kanyang Panginoon? Now, marami po tayong pwedeng maisagot, pero magbibigay lang po ako ng, ilang gusto niyo po? Magbibigay lang po ako ng isa. Isang sagot lang. And I think this is more than enough already. No? Ito po yung gusto ko na bigyan ng diin sa bawat isa sa atin. So, ang tanong, bakit ba sinusunod ng normal na Kristiyano ang kalooban ng kanyang Panginoon? Bakit ba si Pablo ay sobrang handa na mamatay para lang masunod ang kalooban ng kanyang Panginoon? Simply because naunawaan na ng normal na Kristiyano na ang Diyos ay Diyos.
That's it. Bakit sinusunod ng isang normal na Kristiyano ang kalooban ng kanyang Panginoon? Dahil naunawaan niya na ang Diyos ay Diyos. At gusto ko pong pakaisipin ninyo ito ng malalim at mataimtim. What does it mean that God is God? Lagi na lang ba tayo, God is good? God is God. Kung nakinig kayo sa preaching kaninang umaga, magkakaroon na kayo ng ideya, no? Kung anong ibig ko pong sabihin. Pero ang ibig sabihin po nito, alam mo na. Hindi lang sa intelektual na kaalaman, bagkus alam mo na ang tunay na diwa ng katotohanan ang Panginoon mo ay siyang Diyos. You already know the true essence na ang Panginoon mo ay siyang Diyos. Ano naisip nyo ngayon kapag sinasabi kong siya ay Diyos? Yun ang tanong eh. Ano ang dating sa inyo kapag sinasabi natin na ang Diyos ay Diyos? What does it mean for you? Ibig sabihin po nun, hindi na question ngayon na gawin mo at sundin mo ang kalooban niya. Kasi naunawaan mo na ikaw ay nasa ilalim ng pagiging Diyos niya. Alam mo na ang tanging gagawin mo ay ang magpasakop sa Kanya. Bakit? Kasi siya ay Diyos. Ang gusto pong bigyan diin sa inyo mga kapatid ay kapag naririnig nyo o kapag sinasabi nyo ang salitang Diyos, o lalong-lalo na kapag sinasabi natin na siya ay ating Diyos, nawa ang unang maisip ninyo ay ang pagsunod. Maisip mo na wala kang ibang gagawin kundi ang sundin ng kanyang kalooban. Ang kalooban ng iyong Diyos. Kasi ngayon, hindi mo lang naiintindihan na siya ay Diyos, naiintindihan mo na rin na dahil siya ay Diyos, ang isang bagay na hindi pwede, ang isang bagay na hindi nararapat, ang isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa Kanya, na ikaw bilang nilikha niya, at lalong-lalo na ikaw bilang tinubos niya, ay hindi susunod sa kalooban niya. Alam mong yun yung hindi pinakapwedeng gawin ng isang taong niligtas. Ang hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. You know what? Why? Bakit? Bakit alam mo na ngayon na ang bagay na hindi mo pwedeng gawin, ang hindi nararapat at hindi katanggap-tanggap sa Kanya ay hindi ng Kanyang kalooban? Kasi sa lahat po ng sangkatauhan, of all people, ikaw na niligtas niya ang nakakaunawa na ang pinakapuno at dulo kung bakit kailangan kang tubusin ng Diyos ay dahil saan? Bakit kailangan sundin? Bakit kailangan kang tubusin? Bakit kinailangan ng Diyos na maging tao? Bakit? Alam niyo bakit? Dahil sa hindi pagsunod sa kalooban niya. Yun ang dahilan. Bakit ka tinubos? Bakit? Kasi hindi sumunod ang tao sa kalooban niya. Remember what happened in the Garden of Eden? Doon po nagsimula ang ating pagbagsak. Now, hindi ko po ninanais na maisip ninyo na ito ang binibigyan ko ng diin dahil sa paghihirap na dinadanas natin dahil sa pagkakasala o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Although totoo yun, na yun po ang dulot ng kasalanan. Pero hindi po yun ang gusto ko pong ninyong makita. Sa halip, gusto kong makita ninyo na on that garden, makikita natin na ang Diyos ay Diyos. Let it be, no? Na kapag binabasa nyo ang kahit unang 2 chapter or unang 3 chapters ng Genesis, makita nyo na ang Diyos ay Diyos. Paano?
Paano napakita doon na siya ay Diyos sa Garden of Eden? Dahil nagdulot ng eternal separation sa gitna ng tao at Diyos ang hindi pagsunod sa kanyang kalooban. Yun dapat ang makita natin. Ano ang dulot ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos? Eternal separation, mga kapatid. Anong pinapakita nun? Hindi lang yung worth ng ating pagkakasala, but kung sino ang Diyos. Pinapakita nun kung sino siya. At ngayon, na ikaw ay tinubos niya na, ngayon na ikaw ay niligtas niya na. Listen, ibig sabihin, yung eternal separation na yun ay naayos na. Amen? Amen? At ngayon, ikaw ay nabubuhay, coram Deo. Nabubuhay ka sa presensya niya kung gayon. Ang pinakaunang hindi mo gagawin ay ano? Naririnig niyo yun? Tinubos ka? Bakit? Dahil ang effect ng hindi pagsunod sa kalooban niya ay eternal separation. Ngayon, na-restore ka na. Nawala na yung eternal separation mo sa Panginoon. Ano ngayon ang pinakauna mong gagawin? Ano? Ang pinakaunang bagay na iwasan mo ng may buong pagsisikap, pananampalataya at sa biyaya ng Diyos ay ang hindi pagsunod sa kalooban niya. Yun yung pinakauna mong iiwasan. Kaya sa tuwing humaharap ka sa sitwasyon na kailangan mong mamili mula sa kalooban mo o kalooban niya, o sa sitwasyon kung saan nakikipagbuno ka sa sarili mo kung susundin mo ba ang gusto mo o gusto niya. O di kaya nasa sitwasyon ka ng pagpili between mali o tama, pagkakasala o pagsunod, kapatid, tandaan mo at sabihin mo sa sarili mo, sa mga pagkakataong ngayon, tandaan mo at sabihin mo sa sarili mo, siya ay Diyos. At higit pa doon, siya ay iyong Diyos. He is my God. At sa katotohanan iyon, lahat tayo ay walang magiging kawala. No? We will all be shut down. Wala tayong maidadahilan at wala tayong magiging kawala. Bakit? Because He is God. Siya ay Diyos. Kung kaya, ang kalooban ng Panginoon ang sinusunod ng bawat sino? Normal na Kristiyano. So, nawa, every time we say the word God, malala natin kung sino din tayo. Na sa pagtatapos, nakita natin ang isang napakagandang halimbawa. No? Alam ni Pablo ang kalooban ng kanyang Panginoon. Alam niya eh. At hindi niya lang iyon alam. Bagkus handa siya na mawala ang buhay niya, magawa lamang niya ang kalooban ng kanyang Panginoon. Nakita din natin yung struggle, yung reality ng struggle ng mga mananampalatayang kasama ni Pablo. Nakita natin ang katotohanan ng pakiramdam ng tao at kagustuhan ng tao. Ngunit sa huli, ito yung maganda. Nakita natin ang pagpapasakop ng mga mananampalataya. At anong sinabi nila? Hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Maraming dahilan. Ngunit binigyan din natin ang katotohanan na ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay dahil siya ay Diyos. Siya ang Diyos. At lalong-lalo na, siya na ay ang Diyos ng bawat mananampalataya. Sa makatuwid, ang kalooban ng Panginoon ang sinusunod ng bawat normal na Kristiyano. Ngayon, let me end with these questions. Nananampalataya ka ba na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang?
Mm. Walang amen dyan. Naniniwala ka ba na ang kaligtasan na kay Kristo lamang? Kung gayon, naniniwala ka ba na dahil nananampalataya ka kay Kristo, ikaw na ngayon ay ligtas? Wala na. Amen? Kung gayon, sa biyaya ng Diyos, ikaw na ay ligtas. At ano nang tawag sa iyo ngayon? Kaway? Kristiyano. Kung ikaw na ngayon ay isang normal na Kristiyano, ano na ang dapat nakikita sa buhay mo? Buhay na ano? Buhay na? Huwag niyo na pong sagutin. Huwag niyo na pong sagutin. Ipakita na lang natin ito sa ating pamumuhay. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, we thank you for your word, kung gaano napakaganda ang iyong biyaya. Sa iyong biyaya ay binago mo ang isang tao, and that is Pablo. At sa biyaya mo, O Diyos, gano'n na lamang ang kanyang pagnanais na sundin ka. Salamat sa pagpapakita sa amin na tunay na dulot ng iyong biyaya. At iyon ang pamumuhay na sinasamba ka. Sinusunod ang iyong kalooban at ang buhay namin ay hindi makikukumpara sa pagsunod sa iyong kalooban. And so Lord, I pray, Lord, at ang bawat isa sa amin na nakikinig sa iyong salita ay mamuhay bilang isang normal na Kristiyano. Sumusunod po sa iyong kalooban. Hayaang ang kalooban mo, O Diyos, na mangyari sa buhay ng bawat isa. Sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.